Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kwento mo, ano ang nirereklamo mo? Pananakit ng isang tatay ko na hindi po tanggap ang pagiging isang bakla ko. Kung lalaki, lalaki talaga. Kung babae, babae. Ayaw ko ng mga alanganin. Nakaranas po ako ng ugbugin niya ako, isa ko, tsaka niya po ako pinapalo-palo. Tapos tiniwarik niya po rin ako sa punong mangga. Naisipan ko yun na mag-suicide na lang kaysa naman sa paulit-ulit na ako sinasaktan ng tatay ko. Bago na lang siya para bago rin yung magtingin ko sa kanya. Katanggap-tanggap po ba sa inyo na pumasok po sa isip ng anak nyo na mawala na lang siya sa mundong ito? Klaro yung batas ngayon. Iba yung abuse, iba yung disiplina. Ipinapaliwanag ko po yung karapatan namin mabuhay. He's gay, he's human, anak ng Diyos po yan, at higit sa lahat, anak niyo po yan. Una po, pinutulan niya na po ako ng ilaw 3 days. Wala po siyang abiso, wala pa po akong utang noon. Ang mahal po ng singil niya sa akin, sa lahat ng mga renter. Wala pa akong reklamo noon. Doon lang sa bigla niyang putol na walang abiso. Kasi naaapekton po yung mga anak ko po eh. Nagbabayad ka pa ng upa nung time na yon? Pero bakit parang intindi ko 8 months ka na yatang hindi nagbabayad? Baliktarin mo, pinatira kita ng libre. Biglang lumapit si ate. Eto, titulo, sa akin ka magbayad. Magbabayad ka ba basta-basta? Pag ikaw ay nangungupahan, may kasunduan ka sa landlord, kailangan respetuhin mo yon. Sobrang touching ng kanyang buhay. Sobra ako na-inspire to the point na pag napanood nyo, parang iisipin mo talaga na, ikaw, ano pa bang pwede mong gawin para ikaganda ng buhay ng ibang tao? This person used his personal experience sa sementeryo. It's a story that will warm your heart no matter what the season. Siyempre, magtatapos mo ang palabas na ito, ang ating munting palabas na walang uuwi sa ating audience, walang regalo, maglalaro ho tayo ng Alan Pia Pick. Buo po ang ating aabangan ngayong gabi at huwag ho kayong bibitaw dahil bago matulog dapat nagkukwentuhan tayo. Lahat ng ito po ay napapaloob ngayong gabi dito sa Cayetano in Action. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay umatanan. Ako po si Boy Abunda. Yuri, kwento mo, ano ang nirereklamo mo? Ang pananakit ng isang tatay ko na hindi po tanggap ang pagiging isang bakla ko. Gusto niya po akong maging isang tunay na lalaki. Ginawa ko din naman po lahat, pero Tito Boy, talagang pusong babae po talaga ako. Na kahit na sinasabi niya, wala akong anak na bakla, pero hindi ko na lang yun pinapansin. Ilang kayo magkakapatid? 7 po. Pangilang ka? Bunso po sa magkakapatid. Nung kabataan mo, 7, 8, 9 years old, anong naalala mo? Pagdating sa relasyon mo sa iyong tatay, na si Tatay Marcos. Simula po nung natanto niya sa akin na isa akong gay, hindi niya po ako minahal. Parang tinakwil na lang po niya ako na wala akong anak na bakla. Sinasabi niya ito sa'yo? Yes po, Ano ang Tito sinasabi Boy. niya eksakto? Umalis ka dito, wala akong anak na bakla. Lumayas ka dito dahil isa kang salot. Anong sinasabi ng mga kapatid mo? Hayaan niyo na lang kasi
Si tatay, ganyan talaga yan. So sa akin, Tito Boy, okay lang na ganun ako ng tatay ko kasi tatay ko naman siya. Kahit ano sabihin sa akin na pambabatikos ng tatay ko, ay kaya ko pong tanggapin. Kaya mong tanggapin kahit mali? Dahil mahal ko ang tatay ko. Kahit nasabihan niya ako na wala akong anak na bakla sa lot, dapat namatay. Yun po ay dapat tanggapin ko po, Tito Boy. Nasasabi mo ito sa kanya? Tay, kahit anong sabihin mo, mahal kita. Yes po, Tito Boy. Nasabi ko na sa kanya na kahit anong sabihin niyo sa akin, mahal pa rin kita. Anong klaseng pananakit ang natanggap mo mula sa tatay mo? Nung bata pa po ako, nakaranas po ako ng bugbugin niya ako, isa ko, tsaka niya po ako pinapalo-palo. Tapos tiniwarik niya po rin ako sa punong mangga. Kasi nga po, gusto niya ako maging lalaki. Sinabi ko sa tatay ko na, ni kailan po hindi ako magiging isang lalaki, bakla po ako. Sana matanggap niyo rin po ako bilang anak niyo, Papa. At ang sinasabi niya? Wala akong anak na bakla. Malas sa bakla, malas sa lipunan yung pagiging isang bakla. Lumayas ka sa harapan ko. So anong nangyari? Nag-aral ka, tumira ka sa bahay, nagtrabaho ka, anong kwento? Mas inano ko yung pagtatrabaho dahil yung magulang ko nga, hindi ako tanggap na bakla. Kumbaga, nag-rebelde po ako noon, nagtrabaho ako, bata pa lang po ako noon, lumayas na po ako. Hanggang sa hindi na po ako nag-stay sa amin dahil ayaw akong makita ng tatay ko. Anong edad kang nagtrabaho? Age of 15 po. Nakatapos ka ng Elementary lang elementary, tapos ikay namasukan. po. Bilang isang katulong. Kahit saan pong lugar pupunta ako na ayoko lang mag-stay sa amin gawa ngayon tatay ko. Nagpunta po ako ng probinsya, sa Palawan po. Doon po ako nag-stay ng matagal. Gaano katagal? 4 years po. Para lang makaiwas. Makaiwas sa 4 years, anong naging trabaho mo? Sa hotel po, Tito Boy. Kada sahod po ako, pinibigay ko sa nanay ko ng hindi ko pinapaalam sa tatay ko na habang nagtatrabaho ako, nagbibigay po ako sa kanila. Pagkatapos ng Palawan, saan ka napunta? Sa Pangasinan po. Kasambahay po dun sa barkada ko, nirekomenda rin po ako para magtrabaho. Hiwalay pa rin kami hanggang ngayon ng papa ko. Pag wala yung tatay ko, tsaka lang po ako umuwi. At may narinig din akong kwento na pag dumadating ka rin, umaalis din ang tatay mo. Opo, Tito Boy. Parang umiiwas din siya. Nag-iiwasan na lang po kami. Hanggang ngayon, kumusta ang estado ng relasyon ninyo ngayon? Ganun pa rin po, Tito Boy. Ganon pa rin. Hindi pa rin kami nagpapansinan. Ang nanay, Tanggap naman po niya ako, pero 50% lang po. Ayaw niya po kasi ako na maging isang ladlad na Becky. pag sinasaktan ka, walang ginagawa ang mga kapatid, walang ginagawa ang nanay. Pinipigilan na lang po yung tatay ko. At So kahit hindi lasing ang tatay, ito ang ginagawa niya sa'yo. Opo. Pero pag nalalasing, mas... Mas malakas po yung ginagawa niya sa akin. Naranasan ko po na dadaan lang ako. Binato niya ako ng baso. May mga pagkakataon din na pag nasa labas kayo ng bahay, napapahiya ka? Yes po, Tito Boy. Hindi ko na lang po pinapansin. Sinasabihan niya ako na, malas, mamatay ka na. Hindi naman kita anak. Naririnig ko sa ibang tao na sinasabihan ako na gano'n ng tatay ko. Pero para sa akin, hinahayaan ko na lang po. Napasok ka rin sa beauty parlor, right? Yes po, Tito Boy. As a hairstylist po. Then, ginawa ko sa sarili ko, ako na lang mismong nag-racket-racket. Dumating sa punto, Tito Boy, na habang nagsiservice ako sa isang client, pinahiya niya ako. At sinabihan ako na, huwag kayo magpaayos dyan kasi hindi naman bakla yan, lalaki yan. Sisirain lang yung buhok nyo. Iniyak ko na lang po yung sistemang gano'n na sinabi sa akin ng tatay ko. Para may katahimikan. Yes po, hinahayaan ko na lang po yung tatay ko na kung ano yung gawin po sa akin. Lagi ko iniisip, mahal ko yung tatay ko. Naniniwala ka ba na mahal ka rin ng tatay mo? Mahal ko yung tatay ko. Pero siya, dahil sa pananakit niya sa akin, ayaw niya lang akong mapahiya sa ibang tao. Kaya feel ko rin na mahal din po ako ng tatay ko, pero hindi niya Pero lang... ang hirap mapagtagpuin yung sinasaktan ka, sinasabihan ka na masasakit ang mga salita, at Opo, sabihin, Tito. mahal ako. Opo, Tito Boy. Kailan ka huling sinaktan ng tatay? Age of 20 po. You're how old now? 28. Anong pangarap mo? Maging beautician po. Sinisikap ko naman pong mag-aral po ng ALS kahit pa paano para po may pakita akong diploma. Katunayan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Anong dasal mo?
tanggapin ako ng tatay ko bilang isang bakla at mahalin niya ako ng lubos na iparamdam niya sa akin na tunay niya akong anak. Tatay Marcos, napakinggan mo ang iyong anak na si Yuri. Ano ang iyong reaksyon, tatay? Gusto ko nga maituwid ang kanyang pagkatao, maging tunay siyang lalaki. Ayaw ko kasi nang mayroon ako anak na bading. Gusto ko lahat kami tunay nga lalaki. Kung lalaki, lalaki talaga. Kung babae, babae. Ayaw ko ng mga alanganin. Kaya ganun na lang, Tito Boy, ang galit ko sa kanya. Dahil hindi naman siya sumusunod sa kagustuhan ko. Sa tuwing kinakausap ko siya, bigla na lang niya ako tinatalikuran. Kaya doon tumitindang galit ko, Tito Boy. Naging bading na nga, tapos hindi pa nakikinig sa magulang. Ang pangarap ko kasi, Tito Boy, mag-aral. Para pagdating ng araw, hindi siya asa sa mga kapatid niya. Magkaroon siya ng sariling hanap buhay. At mamuhay siya ng maayos. Bago man ako tuluyan tumanda o mawala sa ibabaw ng mundo. Kaya pinipilit ko ituwid ang mga maling kilos niya o mga gawain. Pero tatay, may babae, may lalaki, may bakla, may lesbian. Alam ko po yon. Ang akin po pananaw, isa lang kasi ng ng Biblia ay dalawang klase. Isang tunay nga lalaki at isang tunay nga babae, walang alanganin. Tatay, ano ho ba ang ibig sabihin ng tunay na lalaki at tunay na babae? Ayaw ko po kasi, Tito Boy, yung nakikita kong kimbot-kimbot pag lumalakad, yung ginagaya niya mga galaw ng mga babae. Ang gusto ko, maging tunay siya nga lalaki. Kung anong galaw ko nung araw, nung kabataan ko pa, yun ang gusto niya. Pero tatay, tunay na tao ang iyong anak. Huwag natin lagyan ng kasarian. Alam ko po yun, Tito Boy. At ang tao po ay iginagalang, ang tao po ay hindi sinasaktan, ang tao po ay may karapatan. Ang ano ko po doon sa kanya, kung sakali hindi mababago ang pagiging bakla niya, gusto ko magsumikap siya magtrabaho at pag mayroon sa trabaho, ayaw ko yung bigla siya aalis pagka-sweldo. Halimbawa, nakasweldo siya, ang nagiging ugali kasi niya, pumupunta siya sa mga barkada na nakipag-inuman. Doon tumitindang galit ko, Tito Boy, sa kanya. Pero tay, bakit ho kayo umaabot sa pananakit? Ibinitin niyo ho siya ng patiwarik, inilagay sa sako, binabato, sinusuntok. Gusto ko po ma-disiplina yung mga kamalian niyang gawa. At para sa iyo, yun ang pamamaraan ng pagdidisiplina. Yun pong dapat kong gawin kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Naubos yung pera niya sa barkada. At hindi umuwi sa pamilya. Pag-uwi sa bahay, lasing. Tapos pag tinanong ko saan ka galing, hindi kumikibo. Siguro na asar sa akin, sabay alis. Kaya doon ko minsan napapagbuhatan ng kamay yun. Disiplina lang sa kanya. Hindi ka naluluoy. Hindi ka naaawa. Naluluoy man ako, Tito Boy. Kaya lang, siya naman, hindi rin naman sa akin na luluoy. Ano mahimo ko doon? Mahal niyo ho ba ang inyong anak? Mahal ko po siya, Tito Boy. Kaso, nararamdaman ko nga, parang hindi niya ako mahal dahil ayaw sumunod siya sa mga pinapayo ko sa kanya. Dahil ang hinihingi niyo naman po, tatay, ay baguhin ang kanyang pagkatao. Kung masusunod lang lahat ng kagustuhan ko, yung pagiging bakla niya, pwede ko i-adjust sa sarili ko. Tatanggapin ko. Kaya lang gusto ko magsumikap siya magtrabaho. Hindi yung puro barkada na lang. Yun ang gusto ko mangyari sa kanya. Dahil kung hindi niya susundin yung kagustuhan ko na yun, maaaring makalimutan ko sa bilang anak. Dahil gusto ko akong sundin niya. Hindi yung siyang susundin ko. Dahil anak ko lang siya. Tay, maraming salamat. Narinig kita. Pagpatuloy natin ang kwentuhan natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat din po, Tito Boy.
Maraming salamat po. Narito tayo sa face-to-face. Narito po ang nagrereklamo si Yuri. Narito naman po ang kanyang amang inirereklamo, si Tatay Marcos. Alam mo, Yuri, nung tinatanong ni Kuya Boy, mahal ka ba ng tatay mo? Nag-pause ka. May duda ka na mahal ka ng tatay mo dahil kung paano ka tinuturing. Pero nung tinanong ka, mahal mo ba tatay mo? Wala kang pause. Yes, mahal ko tatay ko. So I just want to honor you na despite lahat ng naramdaman mo, 100% mahal mo tatay mo. Yes. Yung sinabi nga ni Kuya Boy na, tatay, hindi ba pwedeng hindi ka agree sa choices niya pero mahal mo pa rin siya? So, can I start there, tatay? Mahal mo ba ang anak mong si Yuri? Mahal ko po siyempre yan dahil anak ko yan. Kaya nga lang, gusto ko sundin din yung kagustuhan ko nga para sa kanya din. Yuri, narinig mo na mahal ka ng tatay mo. I'm just making the point that you can love the person kahit na hindi mo gusto yung choices niya. Pero nung bandang dulo, parang narinig kita. Halimbawa, tanggapin ko na gay siya. Pero hindi ko tatanggapin na uuwi siyang laseng. Narinig mo yon, Yuri? Once ka lang ba umuwi ng ganon? Or tuwing sweldo mo, talagang good time and everything? Tuwing sweldo mo naman po. Pero limit naman po yung ginagastos ko. So, doon muna tayo sa paglalaseng. Okay uminom, pero wag maglaseng? Tama po yun. Napakapangit kasi, Kuya Alan, pag umuwi sa bahay, giwang-giwang na yung lakad eh. Tay, alam mo ba nagbibigay siya kay nanay? Hindi. Hindi po. Pero natuwa ka naman kung ngayon nalaman mo na nagbibigay pala siya kay nanay ng... Kung talagang nagbibigay siya, ang gusto ko sabihin din sa akin, hindi naman ako manghihingi doon eh. Kasi natakot din siya, baka hindi nyo tanggapin pag alam nyong galing sa bakla. Tama ba yon? Yes po, inaabot ko na lang sa magulang ko. Hindi ko pinapaalam na galing sa akin yung pera. Na financial niya sa mga pag magkakasakit. Ako yung nagpo-provide. Bawat karapatan may kasamang responsibility. And bawat responsibility naman may kasama din na karapatan. Klaro yung batas ngayon. Iba yung abuse, iba yung disiplina. Well, 28 na siya ngayon, so ibang usapan na. Talagang hindi mo siya pwedeng paluin na ngayon, tay. Ang point ko, tay, meron kang karapatan kung ano yung values na tinuturo sa kanya. Pero, especially pag adult na siya, meron na siyang karapatan to make his own choices. Since binanggit mo yung Bible, nasa Bible din kasi na mahalin din yung iba eh. Respetuhin din eh. Diba? So, ang point ko, tay, we can disagree with his choices, pero mahal pa rin siya. We can disagree with lifestyles, pero respetuhin pa rin siya. Karapatan mo na sabihin sa anak mo, to mali, tama. So, tay, yun ang problema po sa child abuse. So, maaring sa mind mo, mas magiging maigi ang buhay niya kapag siya'y naging straight, pag hindi siya bakla. Pero pag nilagay mo sa sakot, ginulpe, may epekto po yun, tay. So, karapatan mo, tatay, na sa mga anak mo, kung anong tingin mo tama at mali, pero hindi mo karapatan mag-decide para sa kanila. Saan narinig mo, Yuri, na mahal ka ng tatay mo, na pwede niya sigurong tanggapin ito, ganyan, pero ito yung mga ano niya, anong reaction mo doon? Pinilit ko rin pong maging isang lalaki. Nagkarelasyon na ako ng isang girl. Sinubukan ko rin pong magjowa ng tomboy. Para mapatunayan ko sa tatay ko na gusto kong maging lalaki. Then, nagjowa na rin ako ng straight, tapos gay, bi. Halos lahat sinubukan ko na sa aking sarili. Pero nantay pa rin yung pagiging isang bakla ko na sana matanggap din ako. On that point, I respect your journey. Sabi niya kanina, kung matatanggap ko man na bakla siya, pero uuwi siya, hindi laseng. At pagka hindi sa barkada, anong reaction mo doon? Maging matino na lang akong isang bading na lahat ng ayaw ng tatay ko is gagawin ko na lang. Medyo iwasan ko na lang din po mag-inom. Pag inuman siya dun sa malalayong lugar, iniiwas ko kasi nga wag sa madisgrasya. Sundin niya ako para matanggap ko sa bilang bakla. Sa tingin ko sa kanya, hindi na talaga mababago yung paninindigan niya bilang bading.
unti-untiin ko rin pag-aaralan sarili ko kung tanggap ko siya. Pag-aaralan ko muna. Basta ang gusto ko, pakita niya yung pagbabago niya. Kuya Marcos, alam nyo ba na nagkaroon na ng depression yung anak nyo? Naisip mo bang magpakamatay? Yes po, Ate Pia. Dahil sa pananakit ng tatay ko sa akin, na paulit-ulitan ako sinasaktan. Mula ilang taon mo naisip yon na magpakamatay? Naisipan ko yun age of 18 na mag-suicide na lang kaysa naman sa paulit-ulit na ako sinasaktan ng tatay ko. Pero nas nantig pa rin yung wag na lang kasi kawawa ang magulang ko pag nawala ako. Kuya Marcos, katanggap-tanggap ho ba sa inyo na pumasok po sa isip ng anak nyo na mawala na lang siya sa mundong ito dahil hindi niya kayang mapagbigyan ng tatay niya? Ganong kasama ang loob niya. Sinabit niyo siya ng patiwarik sa puno. Nilagay niyo ho siya sa sako. Binubugbog niyo. Binabato niyo. Pati yung may kaharap siyang kliyente sa parlor, sariling anak niyo, sinabihan niyo huwag siya magpagalaw ng buhok dahil hindi marunong yan. Wala ho yatang batang makakasurvive nun, Kuya Marcos. Saka naisan yung may iturong maayos sa anak niyo. Ang naging kalabasan naman bugbog sarado na ho yung pagkatao niya. Bago na lang siya para mabago rin yung mga pagtingin ko sa kanya. Bakit ho kaya siya naglalasing? Sige, pwede nating sabihin na gustong magbarkada. Pero tingin niyo ho ba, meron siyang nilalayuan na problema sa buhay niya? Meron ho kaya siyang gustong makalimutan? Kung talagang dala yun ng pagmamahal, kaya niyo ho bang sabihin sa kanya na makaramdam naman siya for the first time in 28 years ng pagmamahal? Nagaling sa inyo? Anak ko, ano man nagawa ko sa'yo noon, mapagmamalupit laban sa'yo. Hindi ko na ulitin kahit kailan. Unti-unti ko rin matatanggap yun yung tayuan mo bilang bakla. Magtulungan na lang tayo. Habang mayroon pa ako natitirang lakas dahil hindi naman ako pabata ng pabata. Para magpanibagong buhay tayo, magsama-sama na lang tayo sa bahay. Kasi ako, hindi na rin ako tutulog doon sa bahay natin. Lumayo ako dahil sa laki ng problema. Kaya gusto ko ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Para ipakita ko rin sa yung pagmamahal ko sa bilang anak. Hindi ko na ulitin yun. Sinsya ka na. Hindi na kita sasaktan. Igagalang ko na laging pagkatao mo. Sa akin pa, masasabi ko lang sa'yo, sa hirap na dinanas ko nung bata pa ako sa'yo sa pananakit mo, hinahayaan ko yon dahil lagi nasa isip ko, mahal ko ang tatay ko. Tandaan mo pa, mahal na mahal ko kay ni Mama. Hindi ko na lang sa'yo pinaparating na kada may sakit ka, pumunta ka sa mga hospital. Ako ang nagpo-provide ng pera. Di bali nang mawalan ako, maging okay lang kayo ni Mama. Dahil ako nagtatrabaho, pero para sa inyo, dalawa ni Mama, hindi para sa akin. Tanda mo, mahal na mahal kita. First time yun ni Tatay Marcos na hawakan at mayakap si Yuri in 28 years. Hindi lamang Father's Day celebration ito, pero Pride Month ito. I also have a point of view. Dahil tatay, bakla ako. Parati ko po sinasabi na ang pagmamahal ng isang LGBT person ay pantay sa pagmamahal ng kahit sino. Ipinapaliwanag ko po yung karapatan namin mabuhay. So tatay, he's gay, he's human, anak ng Diyos po yan,
At higit sa lahat, anak niyo po yan. Kaya yung pagmamahal mo ay hindi dapat ipakiusap ni Yuri. Baka pwedeng titigan niyo po, akapin niyo po ang anak niyo. Merong kadakilaan ho yun. Maraming mga bakla, mga lesbian, LGBT people, ang inuuna ang kanilang pamilya kaysa sa kanila. Ako, did I choose to be gay? Hindi po. Kami naniniwala kasi na anak din kami ng Diyos, and we were born, we were created to be who we are. Buksan niyo ho ang puso niyo. Tao ho yan. Mabuting tao ho yan. Sandata niya ho ay pagmamahal niya. Palalampasin ko ang lahat. Bakit? Dahil mahal ko ang tatay ko. Yuri, ano naramdaman mo nung hinawakan ka ng tatay mo at sinabi niyang mahal ka niya? Baka sarap pakinggan yung salitang... First time? Yes po. Salitang, mahal kita anak, tanggap kita at ganyan. Bilang tunay nga anak, mamahalin ko na siya. Habang ako'y nabubuhay. If you know somebody, a child, a young person, or even an older person, biktima ng abuso kay bata o matanda, tulungan yung mailayo kasi hindi tama at hindi nakakabuti na tiisin yon. Isa sa pinakamalaking problema ng Pinoy, yung pagiging orphan, yung orphan spirit, yung feeling nila ulila sila. Bakit? Kasi hindi daw nakadama ng tunay na pagmamahal ng tunay na tatay. Marami po, hindi nila makita yung pagmamahal ng Diyos Ama kasi hindi na nakita yung pagmamahal ng tatay nila. Ano man ang intensyon natin, pag inaabuso mo anak mo, hindi mapapalapit, hindi makikita yung pagmamahal ng anak. Salamat liwa, Tito Boy. Mga payong pinagkaloob nun kayo, Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia. Maraming salamat. Maraming salamat at mabuhay kayong dalawa. Kwento naman po ito ng magkaibigan, nangungupahan, may mga bayarin, issue kung sino ang may-ari ng tinitirhan. Ito po ang ihihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng... Cayetano in action! Cayetano in action! Cayetano in action! Boy Abunda! Matapos ang pag-aayos ng mag-amang Yuri at Marcos sa Cayetano in Action with Boy Abunda, tuluyan na ngang natanggap ng kanyang tatay si Yuri. At para mas maging masaya ang pinakaunang pagdiriwang nila ng Father's Day na sila ay magkasundo, nakatanggap sila ng munting halaga bilang regalo mula sa programa. Salamat, Cayetano in Action with Boy Abunda. Salamat! Malilinaw mo. Ito na nga yung sinasabi. Ang gulo-gulo naman. Gusto kong malaman. Teka. May gusto akong may tanong sa inyo. Ano yun? Paano kung pinutulan kayo ng tubig, ng kuryente, tapos yung CR ninyo ipinadlock ng landlady ninyo, anong gagawin nyo? Ang tanong ko, yung bang tenant na yan, nagbabayad man lang ng upa, kuryente, at tubig? Amalay ko. I think Kaya ako nga gustong malaman. Kasi nagbabayad ng utility pero yung upa hindi, dinay pa. Bakit? Kaya nga, hindi ko gusto ko rin malaman Pares tayo ng tanong May dahilan kung bakit ginawa yun ng landlady, pero teka, bakit nga ba hindi nakapagbayad? Okay, sige, para mas ma-visualize natin, di ba, may isang buong bahay. Si Ate Danila nakatira sa taas, tapos sa isang kwarto sa baba, nandun si Jelisa. Okay, so ngayon, nagkagulo-gulo, nung si Ate Danila, sinangla, tira niya kay Nenita yung apartment ni Jelisa. Okay, ngayon, meron pa isa pang character. Si Christine. Si Christine, lumapit siya kay Jelisa. Okay, kasi nga, di ba, since sinanla, tira na kay Nenita, sinabi na ni Danila na, simula ngayon, sa kanya ka na magbabayad. Kininita ka na magbabayad ng upa. Ngayon, nung dumating si Christine, sabi niya kay Jelisa, huwag kang magbabayad ng kahit magkano, kahit kanino. Dahil akin yung bahay na yan. Feeling ko, we have to be smart, okay? Feeling ko lang naman, guys, na si Nenita nagsumbong kay Danila na hindi na nagbabayad si Jelisa.
Jelisa. So ngayon, ang ginawa ni Danila, lahat. Pinutol yung kuryente, yung tubig, ultimo yung CR, pinadlock. Diba? Alam nyo, kesa malabuan tayo sa detalye, linawin na lang natin. Ready na po kaming makinig sa totoong kwento, Tito Boy. Tawagin na natin. Nandito na si Jelisa. Jelisa, Ate Pia, Kuya Alan, si Jelisa. Good evening po, Tito Boy. Good evening po, Kuya Alan and Ate Pia. Actually, ang tatanungin ko sa'yo is, tama ba ang pag-narrate ng kwento, yung pagkapaliwanag ng sitwasyon mo? So, ang katanungan mo is, kanino ka ngayon magbabayad? At paano yung kalagayan mo na naputulan ka na ng kuryente at... Hinaharas. Oo, hinaharas, no? Opo. Salamat na pumunta ka dito at nagtanong ka kasi pangkaraniwang problema ng mga nangungupahan. Nangungupahan ka at nagbabayad ka naman ng maayos, di ba? Opo. Hanggat sa nakarinig ka na iba palang nagmeme-ari, so tumigil ka sa pagbabayad. Opo. So pagkatapos mong tumigil sa pagbabayad, nagalit ngayon yung dating binabayaran mo, na yun yung dati mong kinikilalang nagmeme-ari o may karapatang sumingil sa'yo ng kabayaran ng upa, di ba? Opo. Pag ikaw ay nangungupahan, ikaw ay lessee, nangungupahan, may kasunduan ka sa landlord mo, panindigan mo yon. Kailangan respetuhin mo yon. Hindi ka pwede magdesisyon kasi may narinig ka, may nakausap ka na, ay hindi na pala ikaw, iba na lang pala babayaran ko. Hindi ka pwedeng basta-basta magganon. Mula nung may narinig ka, kailangan dapat sana tuloy-tuloy ka dapat nagbabayad kay Danila. Pero okay lang naman na sinabi ni Danila na bayaran mo yung sinanlaan ko kasi malamang ang nangyari doon, di nagsanla siya doon, di may utang siya doon. So parang idiretso mo na lang doon kasi kabayaran ko yun eh. Yun, wala namang problema yun. Pero yung pumasok si Christine at sinabi ni Christine, teka, ako ang bayaran mo. Kailangan mo actually ng court. Ang court ang magdi-decide kung sino ba dapat ang bayaran. And merong legal process yon. Ang tawag doon, consignment. Pupunta ka sa korte at sasabihin mong, eto yung bayad ko, sa inyo ko na muna bibigay dahil hindi ko na alam kung sinong babayaran ko. Medyo mabusisi ang proseso. So, ang pinakamaganda is pupunta ka sa barangay. Nagbaranggayan na ba kayo? Paulit-ulit na po. Ang sabi ng barangay? Kinukuha ko lang po yung mga record hanggang napunta po kami sa Lupon, hanggang nagkaroon po ako ng CFA. Pwede ka na talaga mag-file. Hindi Opo. kayo nagkasundo. Paano ba nangyari dun sa barangay? Ayoko po kasing makapag-okay po sa kanya kasi naapekton po yung mga anak ko po eh. Ano bang nilapit mo na problema sa barangay? Yung huli na po niyang ginawa, pero una po, pinutulan niya na po ako ng ilaw 3 days. Pinangaralan lang po siya ng kapitan na ibalik, kaya po binalik. Okay. Wala po siyang abiso, wala pa po akong utang noon. Nagbabayad ka pa ng upa nung time na yon? Nagalit po siya kasi sabi ko po, baka mapaalis po siya kagad sa bahay. Yung down ko, hindi naman niya maibalik. Yung down po ang ginamit ko. Para maliwanag dun sa iba, normally pag matatapos na yung yung upa, minsan ang ginagawa ng iba, kunyari nag-advance o nag-deposit ng 2 buwan, minsan ang mangyayari is, yung 2 buwan, di ko nababayaran kasi meron naman akong advance o deposit, Opo. diba? Kaya sabi mo, ginamit mo yon. Opo. Pero bakit parang intindi ko, 8 months ka na yatang hindi nagbabayad? September po, hindi na po ako nagbayad ng bahay. Bakit? Sabi ni Ma'am Christina sa akin na huwag ka nang magbayad. Sabi ko po sa kanya, sa'yo na lang po ako magbayad. Sabi niya, huwag ka rin pong magbayad sa akin kasi baka sabihin ni Danila na yung habol ko ang upa nyo. Diyan lang muna yan para kung mabenta ko na yung bahay at mabawi ko, may panlipat ka. Kung ako yung barangay Lupon na pinuntahan mo, palibas at sinabihan ka ni Christina na huwag ka na sa akin magbayad, obligasyon mo sa batas na magbabayad ka talaga kasi kay Danila. Sa kanya ka talaga may obligasyon. Ngayon, kung ikaw ay basta-basta pinutulan, masasabi kong normal yung iyong reaksyon na pag ako'y pinutulan mo, hindi na ako magbabayad. Obligasyon mong magbayad, obligasyon niyang magbigay nun. Nasira po kasi yung lababo banyo. Kami po ang gumastos, kami ang gumawa, kami mag-ina. Sabi ko, kahit singilin na lang kita ng 500 sa libor, wag na yung ginastos. May resibo po ako sa binili kong gamit. Ayaw niya. Ang mahal po ng singil niya sa akin, sa lahat ng mga renter.
Tapos last year po, ng April-May, kasi tag-init, nag-aircon siya sa taas, siningil po ako ng 1,480. Anong original yung usapan? Doon po ako una sa maliit, 3,500. Nag-usap kayong dalawa tungkol sa tubig, kuryente, wala? Wala po, kumbaga po, yung sinisingil niya sa mga renter. May tubo. May tubo na po siya, nakalibre pa siya pong maraming gamit. Pero hindi niya alam, may picture po ako sa bill. Kahit malaki pa ang singil niya, wala pa akong reklamo noon. Doon lang sa bigla niyang putol na walang abiso. Matagal na po akong pinapaalis, paulit-ulit po. Hinaharas po ako, hanggang nabutas yung pinto ko, buti na lang po ay double walling siya. Para sa kaalaman ng lahat, hindi din pwedeng basta-basta magpaalis ang isang landlord. Kailangan din dumaan yun sa proseso. It's either pupunta siya sa korte para pilitin kang magbayad ng utang mo at paalisin ka na, o ikaw naman ay pupunta sa korte, sasabihin mo sa kanyang hindi siya naging tapat sa kasunduan nyo na maayos ang singil niya sa kuryente kasi sabi mo nga may tubo siya. So, since hindi to case-to-face, ang kaya lang namin ibigay sa'yo is yung mga posibilidad para sa'yo. Si Danila naman at si Christine, may kaso din silang dalawa. Meron po, nakapile na po si Ma'am Christina. Kung sino may-ari. Opo. Okay. Ayun. So, I'll take over Go ahead. from what Ate said, no? Baliktarin mo, pinatira kita ng libre. Biglang lumapit si ate. Eto, titulo, sa akin ka magbayad. Magbabayad ka ba basta-basta? Hindi, dahil sabi mo, sandali lang, kami ni Alan may usapan. Kaya nga sabi ng Supreme Court, sandali lang. Kanino ka may kontrata? Lumabo lang yung sa inyo kasi naghalo yung presyo ng kuryente at tubig na tingin mong hindi tama. Opo. Tama ka na questionin yon. Malinaw, kung hindi ka nagbabayad, pwede niya i-terminate yung kontrata. Pwede niyang sabihin, aalis ka na. Pero kung hindi naman siya may-ari, sandali, hindi mo pwedeng palisin, hindi ikaw may-ari. Kaya komplikado. Dahil yung kaso nga ni Christina at ni Danila, papasok yan. Okay. Kahit hindi siya payag, hindi niya pwedeng putulan ng kuryente o padlakin. Klaro din na kailangan mo magbayad. Ang problema, magkano at kanino. So what we can do for you, aside from just saying these basic principles, is to assign nga a legal team na himayin ito. Ang advice ko lang sa'yo, huwag mo i-all or nothing. Baka tumagal yung kaso nila. So sa ganun paraan kasi, ang magiging huling tanong mo na lang, kanino ka magbabayad? And again, sasabihin ko nga sa'yo, dalawa choice mo. One, kay Danila, kasi yun ang kakontrata mo. Then pag nanalo si Christina sa kaso, siya na lang maghahabol. Pangalawa, hindi pa rin pwedeng kay Christina ka magbayad until manalo siya sa kaso at sa kanya na talaga yon. Ang pwede mong gawin, ayon sa kasunduan nyo ni Danila, i-deposit mo yung pera. Whether sa kapitan, kung payag si Danila, or sa korte. But I want to tell you, Jelisa, that your case is important to us kasi nga, it happens to many. And of course, naintindihan namin yung sinabi mo na safety ng mga anak mo eh. So, hindi nagtatapos dito. Pagkatapos ng payo ni Ate Pia at Kuya Alan, ang ating mga abogado, sila Kuya Larry, ay patuloy kayong mag-uusap hanggang mabigyan ito ng solusyon. Sige po. Pero ngayon, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy, Kuya Alan, at Ate Pia. Maraming salamat po. Ito naman ang ating pasasalamatan. Laking sementeryo, nagtiyaga, nagpunyagi, nag-aral, nakatapos, pinagtulungan po ng mga kapitbahay, ng komunidad. Ngayon, isa na siyang police officer. Tayo'y magpapasalamat sa kanya sa pagbabalik ng... Matapos ang panayam kina Kuya Alan at Ate Pia, kinausap ng legal team ng Cayetano in Action si Jelisa na kausapin si Danila at makipagkompromiso sa usapang bayaran sa renta. Kapag hindi sila nagkasundo, binigyan ng payo si Jelisa na maaring ikaso ang paninirang puri at unjust vexation. Pero ang katahimikang gusto niyang makuha, dadaan pa sa mahabang proseso. Ang natutunan ko po kay Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, at sa lahat po ng mga lawyer ng Cayetano in Action with Boy Abunda ay ang kanila pong magagandang payo at ang ipaglaban ang aking karapatan. Maraming salamat po Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, at sa lahat po ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po and God bless. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103
ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa anime. Salamat, Ate Tia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin sa katabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko, sa aking pamilya. Salamat sa manalo sa walang asawa partner. Salamat po sa magulang ko. Salamat sa Boy Abunda. Lumaking salat sa buhay, nagpursige at lumaban dahil na rin sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. At ngayong patuloy ang kanyang pagtatagumpay, buong puso niyang ibinabalik sa komunidad ang mga biyayang kanyang tinatamasa. Narito ang kwento ng isang amang hindi nakakalimot lumingon sa kanyang pinanggalingan. Kakaalala po kami ni Sir Yong nung 6 years old po ako. Si Sir Yong po isang batang makulit, pero mabait naman po sa kaibigan dahil kung anong meron po siya, pinapaperam niya po sa amin. Tapos pagka oras na po ng pagkain niya, tinatawag niya po kami para mabigyan kami kahit konti. Si Yong napakabait, saka yung tahimik, hindi nakikipag-away. Nung naging polis po si Sir Yong, naging tuwan-tuwa po ako, masaya po ako kasi isa sa mga kababata ko po na naging polis. Kasi po dito po sa sementeryo, bihira po yung mga pag-aral ka ng matatapos mo po yung pag-aaral mo. Parang may hangganan po talaga pag wala na po kayong pinansyal. Isa po sa pinaka-problema po rito sa sementeryo. Simula naging polis si Sir Yong, pakikisama, ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago, mabait. Kaya talaga hindi mawawala yung pagtulong sa ngayon sa mga bata dito sa sementeryo, sa amin. Yun po, unang-una, kung pulis na po siya, dahil pong medyo nakakaano po. Una po sa mga school supply po, pag nangangailangan po, yung baka meron kang meron kang maano ng school supply, yung binibigyan niya po kami rito. Tapos ako po, dahil medyo nakakalapit ka, nahihiya din po ako, pero nanginginig po na ako sa kanyang tulong baka may sobra ka, pera, tulungan mo naman ako. Kasi dahil nga wala akong pera sa mga anak ko eh. Ayan po, buti nandiyan si Yong, kinuha niya ako maging driver niya. Ayan, pag-aalis siya, pag may arkila na sa sakay niya, kinukuha niya akong driver. Malaki po, pasalamat po ako kay Sir Yong dahil nandyan lang siya. Yung tumutulong po sa amin. Yung hindi po namin napupuntahan ngayon, napupuntahan na namin dahil sa kanya po. Ang pinakahangahan ko kay Sir Yong, itong pagtulong niya dito sa sementeryo sa mga bata, bigay ng pagkain, saan binabutan ng pera, yan, school supplies, saka sa aming mga matatanda rito na natutulungan niya. Makakain kami sa labas, salo-salo kami dito sa sementeryo. Talagang kaibigan pa rin, tropa-tropa pa rin. Isa po sa hindi ko makakalimutan kay Sir Yong yung sa financial po sa anak ko po. Yung hindi ko po talaga kaya, nung lumapit po ako sa kanya, binigyan niya po agad ako. Malaking bagay po sa akin. Salamat kasi kahit na medyo mataas na siya, talagang hindi niya kami kinakalimutan. Kasi tuwan-tuwa po ako dahil nga po hindi siya nagbabago kahit nung dati pa po. Papasalamat ako kay Sir Yong dahil na hanggang ngayon nandito pa rin siya sa amin, hindi siya nagbabago. Lahat tinutulungan niya pa rin yung mga tao rin sa sementeryo, lalo-lalo na yung mga bata. Nagpapasalamat ako kay Yong dahil hindi niya kami iniwan kahit kailan. Sana Yong, huwag mo kami iwan pa lalo dahil marami ka pang matutulungan na bata na nangangailangan. Masaya yung buhay ko dito sa sementeryo kasi mula nung bata pa lang ako, nandito na ako. Dito na ako pinanganak. Ang ginagawa ko dito nung bata ako, puro laro lang. Kasi marami akong kalaro dito, tsaka masaya dito. Ang buhay namin dito, mahirap talaga. Tsaka yung hirap na yun, may halong saya. Yung kasama ko dito sa sementeryo, yung lola at lolo ko, sila yung nagpalaki sa akin. Mga chewing ko, pati yung mga pinsan ko po. Nung estudyante ako, masipag pumasok. Pero dumadating yung kakataon na nahihiya ako. Mahihiyain ako sa klase. Kasi nabubuli kami.
mga taga-sementeryo. Yun. Ang naging motivation ko talaga yung kahirapan. Kasi habang lumalaki ako, habang nag-aaral ako, nakikita ko yung kahirapan dito sa sementeryo. Nakapagtapos ako, Bachelor of Science, Criminology po. Sobrang saya po, sobrang saya. Na-proud ako sa sarili ko. Siyempre, lalong-lalo na proud ako dun sa mga nagpaaral sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi naman po ako makakatungtong dun sa entablado. Naisip ko na nag-uumpisa pa lang yung hamon ng buhay ko. Hindi pa ako natatapos doon. Start pa lang yun para magbigay sukli sa kanila. Ginagawa namin, una, nag-uumpisa yan sa isa. Sama-sama namin pag alis kami. Yung isa nga na yun, halos naging dalawa. Tapos ngayon, malalaki na sila. Nandyan sila. Ginagawa ko kasi yun gusto kong maging masaya sila. Kasi naging bata rin tayo eh. Yung ginagawa ko yun, yung charity na yun, hanggang sa dumami na yung mga batang pumupunta sa akin. Hanggang sa ngayon, pulis na ako. Hindi ko na mabilang minsan kung ilan yung mga pumupunta sa akin na bata. Pero gusto ko sana, hindi lang dito sa lugar namin, hindi lang sa sementeryo, hanggang sa makarating tayo sa may labas. O mas marami pa tayong mapakaing mga bata. Maging masaya sila. Bigyan natin ng ngiti yung mga mukha nila. Ang pangarap ko, syempre, una sa lahat, kasi wala namang magulang na mangangarap sa anak nila na hindi maging successful. Ganun pa rin. Gaya ng isang magulang, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko sa mga bata dito maiwas sa mga illegal na gawain. Kasi yun yung tuldok para matapos yung pangarap nila. Para malulong sila sa pinagbabawal na bisyo. Gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral. Gaya din ng pangarap ng ibang mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin saka sa mga bata. Oo, siyempre, matik yan. Oh. Sir, meron pang gustong isang magpasalamat sa iyo, sir. Saan? Ano yan? Gusto raw magpasalamat sa iyo, sir. CIA, sir. Buksan mo lang, sir. Buksan mo lang, sir. Alan and Pia Cayetano in action with Boy Abunda. Dear Yong, believe kami sa kabutihang ginagawa mo para sa kabataan sa lugar kung saan ka lumaki. Kahanga-hanga ang kwento mo ng pagpupursigi sa buhay at pagbabahagi ng mga biyayang iyong tinatamasa. Salamat sa iyong kabutihan, salamat dahil hindi ka nakalimot sa iyong pinanggalingan. Salamat dahil inspirasyon ka sa mga kabataan. Kasama sina Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Saludo kami sa iyo. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Grabe to. PS, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Ayos! Galing! Thank you very much. Grabe, no? Siyempre, pupunta tayo dito. Maraming salamat po sa imbitasyon. Thank you very much po. Happy Father's Day! Yun! Galing! Ayos! Maraming salamat, Yong. And welcome to the program. We're so happy to have you. Grabe yung story mo. Sobrang inspiring. Sobra akong natatouch. Amazing what you do. How you've turned your life to become a life of service. Parang ito yung lahat ng hirap na pinagdaanan mo, talagang ginamit mo para makatulong sa iba. Isa ka talagang, you're a hero to all these kids. Yeah. Saka di ba minsan, Kuya Boy, Ate Yong, di ba, pagka tinetape mo halimbawa or kinukunan mo ngayong papasalamatan mo, minsan 1 or 2 dimensions lang yung nakikita mo eh. So, but dun sa video kasi nakita mo, unang-una yung environment. So when you're talking about pag dito ka kasi sementeryo, so yung mga nagpipintura doon, yung nandun, yung mga bata, nakikita ng audience na may lumalaki pala talaga doon, di ba? Then, the way you describe na, yeah, I'm proud, but at the same time, binubuli kami or may discrimination sa amin kasi taga-sementeryo kami, di ba? And then, on the other hand, doon talaga ako na-touch nung sinabi mo nga na mahirap, nagsastruggle, pero masaya. So, because we don't only want to say thank you, we want to be a part of what you're doing. We want to partner them.
isa sa biggest dream mo para sa mga bata? Okay po, sir. Yung ano ko po talaga, pangarap ko po sa mga bata doon sa loob ng sementeryo. Gusto ko po talaga sila na kagaya ko, makapagtapos din ng pag-aaral kahit mahirap yung buhay. Dahil ang pag-aaral po, sir, yun po talaga yung ano eh. So, marami pa rin natitigil. Opo, sir. Hanggang doon po kasi sa amin sa sementeryo, sir. Hanggang high school lang po. Tumitigil na po yung mga estudyante. Kasi po, tumutulong na po sila magtrabaho doon sa kanilang mga magulang. So Yong will be working with you not only on the day-by-day projects, pero let's try to put up a scholarship program para sa mga bata. Kasi Kuya Boy, yung ibang nanonood, baka sabihin nyo, hindi, may free education, etc. But the studies show that yung free tuition is only 30%. Right. Ako naman ang nais kong sabihin na kahanga-hanga yung kahit saan ka makarating, opisyal ka na ngayon, pero bumabalik ka doon, bumabalik ka sa iyong pamilya, sa iyong komunidad. Kaya that's inspiration. Yung ang CIA with BA, hindi nagtatapos ang ating relasyon dito, ha. Ito ngayon ay aming munting regalo para sa mga project mo sa mga bata. Salamat. Pero makakaasa ka na babalik kami dyan kung yan ang kinalakay mong lugar, yung sementeryo. Kami ay babalik dyan. Ako personal, makakasama kita dyan. At gusto kong ma-meet yung mga bata. And then lastly, Ate Kuya Boy, siguro what the show can also do, nakita namin kung gaano natutuwa ang mga kababata mo naman na may mga anak na. Tama. So, isang blowout sa isang restaurant. Yun. Kasama sila, pamilya nila, sagot na nung tropa. Galing. Kasi paulit-ulit yung mga kababata mo. Nandun na siya na ganyan, nandito pa. Ang daling lapitan. Yong, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa ating pagbabalik, ang ating audience naman, walang uuwi sa inyo na walang regalo. Mula sa CIA at tayo maglalaro na ng isang game kung saan ang ilan sa inyo ay mag-uuwi ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng... Kami nagbabalik po dito sa Kaytano in Action with Boy Abunda and we're going to play Alan Pia Pick. Let's start a game. Tayo lahat. In 3, 2, 1, go! So, ang apat na maswerte. So, bibilang tayo. 3, 2, 1, go! Pero Mary Jane, walang umuuwing talo dito dahil merong 2,000 pesos si Mary Jane. Ayan. Thank you po sa Cayetano in Action with Boy Abunda, Ate Pia, Kuya Alan, and Tito Boy. Thank you po. Maraming salamat. Subukan natin ngayon si Ate Pia naman. Pag ikay nanalo, kay Ate Pia, you have 10,000 pesos. Pag hindi naman, you'll get a chance para magpaikot ang ating ruleta. Meron akong surprise, Kuya Boy. Okay. Kasi talagang may isang malapit sa akin na ang dream niya talaga is maka-join siya talaga ng Alan Pia Pick. Kaya naisip ng crew natin, ng mga behind the scenes, na siya na lang ang haharap para sa akin. Wow! Diba? Patawagin natin si Gigi. Huwag ka matakot dyan, mabait yan. Go lang. Okay. So, you ready? In 3, 2, 1, go! Siya nagpa-birthday sa'yo. Oh, diba? Panalo na. Panalo ako. Panalo na. Tapos na. 10,000 pesos. Gigi, maraming salamat. Ronel, maraming salamat. Thank you rin po. Maraming salamat po. Sige po. Sige. Congratulations. Dito naman tayo sa dalawang ito. Ang mananalo sa inyo ay makakalaro si Kuya Alan. Ang hindi pala rin ay may 2,000 pesos mula kay Ate Pia. Okay? 3, 2, 1, go! Meron pa rin. 2,000. Kuya Alan. Okay. In 3, 2, 1, go! Congratulations.
10,000 pesos! Ang galing naman din. Maraming salamat. Congratulations. At kayo naman, sabi nga namin, lahat ay may regalo mula sa ating programa. Mamimigay tayo ng ensaymada mula sa La Luna. At kape at barley mula sa JC Premier. Maraming salamat. Ay, maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Thank you. Medyo mabigat, pero I feel like we ended on a happy note with people enjoying the light moment, no? Right. But early on, medyo mabigat yung topic natin, no? Yung isang tatay na, yung pananaw niya, yung parang pananaw ng mga dating panahon na pag hindi mo gusto yung ginawa ng anak mo, gugulpihin mo. Or kung hindi sumunod yung anak mo doon sa akala mong yun ang direksyon na gusto mo, gugulpihin mo. I have hope for this family, no? Yeah. I'm hoping by God's grace and intervention, we offered naman help of mental health experts, no? Yung family counselor, magkaroon siya ng peace, no? And with the effort naman na binibigay ng tatay niya. And the dad also needs work done with him kasi yung mga pananaw niya talagang medyo nakasakit talaga siya. Oo. In many ways. Right. Di ba, from the start, ate, Kuya Boy, di ba? Natutuwa ako, Kuya Boy, ate, na nakakatulong tayo. Pero nalulungkot ako na sa mga bahay ba, sa mga community, kukunti na lang talaga yung parang tatay o nanay doon na you can go to solve this. So, in wishing you a happy Father's Day, hindi lang ito sa mga tatay. Maraming nanay ngayon, sila din yung tatay. Maraming kuya ngayon o ate, sila din yung tatay-nanay. Maraming teachers ngayon, sila din yung nanay at tatay. So in wishing each other a happy Father's Day, no, I just want to tell everyone, we're in need of more father. So if you can be a father to anyone, it's such a privilege for a son or a daughter to have someone to call tatay and to say happy Father's Day. No? So sa inyong lahat, happy Father's Day. Hindi lamang Father's Day, para sa akin naman, sa marami sa ating manonood, Happy Pride Month. Gay rights, sabi nga ni Hillary Clinton, are human rights. So once again, after a very exciting evening, we're here again to remind all of you na sama-sama tayo sa paiyakan, sa katuwaan. Pero hanggat sa susunod na pagkikita, ang laging sinasabi ng aming ama, the late Senator Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. And di ba, everyone keeps repeating gaano ka-powerful ang information o knowledge. So, ganun din sa legal. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Pero pag sa usaping may kinalaman sa buhay, doon na tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong mawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Lahat ng yan ay nangyayari dito lamang po sa...